Hi everybody, it's Isabella and you're watching iRadio LA. My favorite verse is delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So continue to enjoy time with God. You'll never know how, by talking to Him as much as possible. God bless you and see you soon. Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax, it's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan. Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig. Atin na rin, ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan. Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling. Dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang balutin. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon na siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanda na ba? Kaaway ay mahalin na patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganak. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro tumasaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa. Pagkat tayo unang inibig niya, regalo hindi ito mahalaga. Magkasama-sama ay ayos na, magsaluhan ng Noche Buena, magdasal magpasalamat sa Kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bang nagwawala, syempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alaala hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwin na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala
magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Kay liwanag na naman ng mga daan at malamig na ang hangin. Yan ang mararamdaman, sasapit na naman ang Pasko sa atin. May pera o wala, kahit anuman ang dinadala, basta pamilya isama-sama, di ba't kay saya? Dahil Pasko na, maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligayang Pasko sa buong mundo. Lapit kayo dito, magsasaya na tayo. Iyugyug mo ang ulo parang aso sa oto. Tapos kanta tayo, kahit sintonado. Isipin mo na lang na sa loob ka lang ng banyo. Kahit na parang bato, at tigas ng katawan. Sayaw-sayaw ka lang, wala silang pakialam. Kahit na parehas pang kaliwa ang paa mo, huwag kang mag-alala, pareho lang tayo. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligayang Pasko sa buong mundo. Pasko na naman, okay tuli ng araw pa. Rang kahapon lamang, tas Disyembre na naman. Mga pamaskong awit ay sabay nating isayaw. Kataway igalaw tulad ng nakaraan. Isabay mo sabayo ang yugyog ng ulo at pumalakpak. Umindak, simula ng mag-unat. Kahit nakapus ka pa o butas ang bulsada, pagsaya'y paghandaan pa rin dahil Pasko na. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligayang Pasko sa buong mundo. Kayo'y aming pasasayahin hanggat kaya ng katawan namin. Ngayong Kapaskuhan, kayo naman ang hahandugan. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligaya, maligaya, maligayang Pasko sa buong mundo. Thank you, Coco Martin. At maligayang Pasko sa inyo. Pasko na naman, ang bilis ng panahon. Good morning, Metro Manila. At magandang malamig at umaambon na gabi sa Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Tuesday, November 26, 2024. 29 days na lang po at syempre, Pasko na. Merry Yung mga nag-aalmusal o nanananghalian dyan at good morning dyan sa inyo. Shout out dyan. Especially yung mga bagong gising dahil yung mga midnight, anong tawag yun? Yung sa trabaho sa gabi? Ha? Call center. Call centers yan. Call center. Magandang gabi sa mga call centers. Well, good afternoon. Today makakasama po natin si
Kaambo. Ambo. Yes, ang Super Kaambo. At bubuhatin po niya yung kanyang barbell mamaya at sisigaw siya ng Captain Barbell. Ayan. Ang bumati ka na. Okay. Maganda po tayo lahat. Kumusta na kayo? Ako, mabutete. Ayan, syempre, kumain ako ng pollo loco. Yan ang amin dinner. Pinaganda mo, manok. Pollo is Spanish yan. Manok pa rin. Manok yan, manok. Ayan. Okay, ganun yun. Manok pa rin yun. Umaambon. Alam niyo ang ulan dito is parang yung hamog lang, pero basang-basa ang paligid. Grabe siya, oh. Pagka umulan, Papsi, parang mahina ang audio niyo po. Ha? Oo. Sino nagsabi? Si Mary Grace. Teka, pakinggan ko dito. Baka mahina yung kanyang Ayan, volume. magsalita ka. Nagpipeedback na nga ako rito eh. Oh, siyang mahina yung volume niya. Ha? Oh, di ba? Mahina yung audio niya. Nadidinig ko dito tsaka sa pic ng monitor ko rito. Ayan. Okay lang yan. Okay, sige. Okay. Hoy, ang cute ko daw. Oy. Hindi ano lang yan, ipit. Ang ikli nga ng hair ko eh. Dahil kulot-kulot ko yan. Karat-karat. Ayan. Ang cute ko daw. Kurit. Naku. Sabi ni... Sino ba may sabi? Baget si Popsi sa suot niya. Pogi po. Ang pogi ni Popsi sa jacket niya for today's video. Sure. Ano yan eh? Pakita mo sa likod. Si Mickey Mouse. Pakita mo. Tayo ka. Pakita mo. Hindi ako makatalikod eh. Oh, takli mo yan. Ayan. Oh. Oh. Mickey Mouse ba yun? Oh, ay, si... Ano ito eh? Iba-iba Yung, Iba-iba. Disney courtesy characters. of Warner Brothers. Warner Brothers. Ano daw? Baka tong cellphone ko po, babato ko na po talaga eh. Yun na nga, pinagbintangan na naman ako eh. Sinasabi ko na eh. Sabi ko sa inyo, bago kayo magprotesta muna, checkin nyo muna yung ibang taong nanonood. Ikaw naman. Baka kayo lang nagre-reklamo. Ikaw naman. Sinasabi niya lang the truth. I know. Kasi bago ko mag-broadcast tayo, Sige, menek nilang pi. kaya kinalibrate ko na lahat yan. Oh, once in a while, Yes. it happens. Ayan, hello. Ayan, nakikita ko na kayo, okay? Kita-kita ko na kayo. Kagabi. Ayan, di ba? Ang ganda na hair ko, no? Inipit ko lang yan, tali-tali. Ayan. Ba, self-righteous? Siyempre, sinabi nila eh. Ginagaya ko lang yun. Pogi nga. Bigay, Totoo naman po, sabi ni Mang Francisco Gonzales, para kayong mga teenager. mga nagmumurang kamyas po. Okay, ayan. Hindi kasi yung buhok ko nandito maghapon. Trabaho nandito yung buhok ko sa mukha ko. Anyway. Okay. Ayan. Merry Christmas. Bukas mo. Bawi. Okay, good morning again. Katanda tanghali na pala. 7, 8, 9, 10, 11, 13 na dyan sa inyo. Welcome sa Tuesday edition ng iRadio. At marami tayong Ano ba? Tulo mo. Marami tayong papasalamat sa araw-araw na dumarating sa ating buhay. Ano man ang dumarating. Yes. Meron man tayong mga problema at mga babayarin. May sakit man tayo, malakas man tayo. Still, we have to thank God all the time, every time. Mabuhay ang ating Panginoon. Siyempre. Buhay ang Diyos. Yes. Thank Anyway, you. maganda po tayo lahat. Rejoice Orphelia. Ay, una sa listahan, nangunguna. Yan, Mary Grace Kabigdi. Ayaw. Cute na cheerleader. Tapos, poging naka-varsity jacket. Pamimigay ko na nga. Rachel Joy Bonite. Rachel Joy Boniti. Okay, kumari kong beautiful Jan Nunez. And another beautiful Elaine Gonzalez. Lemon lang. Beautiful Lemon. That Thomas. Another
very beautiful Manilyn Agustin. Beautiful lahat, di ba? Marilo Alvarado na Pire. Eto, beautiful din. Pastor Sammy Santos. Ayos. Mas... Ano kayo tsura ni Pastor Sammy kung nakalipistik? Ano? Nanay Marichu Gamon. Si Mang Francisco Gonzalez. Sabi niya, Tatay Ma'am Kiko. Shi, pakis nga po si Papsi para tuluyang lumakas na ako. Pastora Ellen po to. Ay! Pastora! I love you! Kiss daw si Pastora Ellen. Hindi ang buhay to. Naambos na naman ako. Ubo ka na nga dyan. Ako talaga. Nayari na naman ako. Pastora yun. Si Pastora. I know. Hello, Pastora. How are you? Magaling po kayo. Sure. Ayan. Andiyan din si Bing Pasko. Aking panusutan, wala na. Bing Pasko. Inka. Nani Rosario Rizzi. Happy Thanksgiving. Pastora Marvic Cruz. Pastor Kiko Gonzalez. Ayun, no? Alona Velasco. Mel Cruz. Mel Cruz. Kangklang Ramacula. Alam niyo ba, watching dyan si Doc SP. Ay, Doc. Hello, Doc SP. Punta ka rito. Dala ka ng pachichibog natin. At hello rin kay Rosemary Remorto Narvato. Hello, long time no see. Kumusta ka na, Rosemary? Ayan. Si Pastora Ellen, pagaling po kayo. Pastora. We're praying for you po talaga. Nadalang kita ng mansanas, ng ubas, kastanyas. Sabi ni Pastor Sammy, kamukha ko po si Doña Buding. Nakakaloka. Sabi ni Mel Cruz, Papsi, favorite ko po si Mickey Mouse. Pwede po bang mamind na? Thank you po. Sabi, sino na? Ayan. Sino sabi? Ha? Sino Si may Mel Cruz. Mel Cruz. Ayan, ngayon ka lang lumabas. Lala Carmina, kaya nakita na kita. Yo, Ayan. Lala Karina. Ayan. Hindi pa ako nakunan. Sino? Si Maridet? Binanggit na kita. Pang-anim ka nito. Ayan, thank you daw. Sabi ni Pastora Ellen. Ayan. Ayan, Pastora, pagaling ka po. Okay. Wala po kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala. Nakunan natin yung moment. Si Nanay Rosario Lizzie. Hello po, Nanay. Nanay Rosario. Magandang tanghali. Sabi ni Pastor Sammy, si Doña Buding, ang apelido niya ay Uy. Kaya may anak si Bubab Uy. Ate Berna Delphine. Ayan, hello po. Ayan. Odette Candelaria Perez. Ayun, no? Hola, hola. Odetsky. Ayan, malapit ng December 14, ha? Don't forget. Okay, kita-kits. Yan. Okay. Kamusta kay paring Ogs? Ogs the Pogs. Ayan. Ay, si Rosemary daw ay nag-work. It's okay. Ayan. Work muna. Unahin. Lapit na daw ang Thanksgiving. Yes, sa Thursday, wala po tayong iRadio. Thursday, Friday, which is Friday, Saturday. Friday, naman. Saturday po dyan. Wala po ang iRadio. Yan. Kami po ay magse-celebrate ng Thanksgiving dito. At tradition po yan. Mga pamilya, kaibigan, magdadatingan po. So, we need some time para makapag-celebrate ng Thanksgiving. Pasasalamat. On the time talaga. On Siyempre. Okay. Salamat daw, sabi ni Pastora Ellen. Di pwede mag-cellphone pero matigas ang ulo. Ba? Huwag ka na muna mag-cellphone. Mabibinat ka. Bili na uli ka ng pot holder kay Nanay Rosario. 3-4-20 po ba, Nanay? Bili kayo. Tapos, alam mo mga telang ganon, na mabilis mag-absorb ng mga, lalo na pag cotton, ng mga basa-basa. Tapos, ibabad niyo uli. Pwede na naman gamitin. Ayan. Razel Puzon Cruz.
Yes. Natuwa sila dun sa laro natin, yung going to market ba? Ang tawag dun sa games nyo na may susutin paunahan, mami. Going to market. Meron daw po bang delivery, nanay? I'm not sure about that. Tanungin natin. I don't think Si so. Ellen. Ellen, pakitulungan mo nga si nanay. Okay, Negra Pepita. Hello. Alright. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Glenda May, good evening sa iyo. Good morning pala. Yes, Glenda May, ang Glenda mo. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Ay, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Pastora Ellen, magaling ka ha. Para pag nakita tayo, marami ako ibibigay sa yung lipstick. At saka yung mga nilalagay dito po. At saka ang paborito niya yung mascara. Ayan. Bili na po kayo ng pot holder. Malasa po ito. Pwedeng mahulog sa nilaga. Ayan na si Pastora Closer. Cordero. Hello, Mami Closer. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Yes. Feliz Navidad. We will continue to pray for Pastora Ellen. At syempre, sa aking magandang friendship na si Odette. Odette. Sinigang na pot holder meron po. Grabe kayo. Ayan. Bili tayo ng ano. Okay, bibili tayo ng pot holder kay Nanay Rosario. Then, ipamimigay natin sa Christmas party. Ayan. 3 for 20. So, 3, 20, 40, 60, 80, 100 pesos. 3, 6, 9, 30. Ay, ang hirap ng mathematics ko. Okay, kuha tayo ng marami. Ayan. Merry Christmas from the bottom. Naku, yan ang masarap. Sisig. Yung mascara. Merry Christmas. Ayan, ang saya ng aming nung Sabado ay nung Linggo. Hello, Joyce Mendoza Pascua. Ayan, I'm here at QHub. Bumalik po kami dito ng pamangkin para magpa-check up kasi po kahapon ay nag-brown out. Ayan. Yung pick. Ayan. Yung ba? Pick. Ayan. Maranatha Joy Cristobal. Ayun. Hello, MJ. Pick. Ayan o, yung Santa Claus o. Oh, yellow. My favorite color is yellow. Ha? Ayun ang sabi niya. Asa? Ayun sa Santa, ayan o. Ang nga eh. Pick. Ano ba yung kantang niya? Sino kumanta niya? Hindi, natatawa ako sa alaga mo ito. Nga eh. Bagay kayong dalawa, parang Ano ba yan, ha? Sarap namin muling pakikita. pick. Pick. Ganon yung sayaw niya. Hindi nga, gayahin mo nga siya. Magganyan ka din daw, oh. Sabayan mo si Santa. Nag-exercise. Pick. Yung mga alaga Akala niya. ko po sinigay. Ano ba yan? Pick. Yan, si Dancing Santa Claus. Pero walang totoong Santa Claus, ha?
May history yan eh. Kaya lang hindi ko alam. Si ano ko muna. I-research ko si Santa Claus. Huwag mo na sabihin. I-research ko nga bakit nagkaroon ng Santa Claus. Actually, Santa Claus. Ganyan ang oh, Santa Claus! I'm gonna tell my dad. Pick. Ayan. Depende sa lasa ng Ginawa niyong ulam yung pot holder. Ikaw talaga, pastor. Sarap yun, ha? Isigang mo yun. Eskiripek-pek. Ay, nako. Eskiripek-pek. Eskiripek-pek. Ayan. 5 minuto ka lang po bago mag-station, ha? Kasi yung kanta nabubulol ako Alam mo naman islang na ako Kaya eskiripek-pek. 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 Ganyan yung partner mo, hindi napapagod, ano? Oo. Jocelyn Spena. Good morning sa'yo. Ayan, sila ang cross culture nandun pa rin sa Spain, sa Barcelona, at kung saan-saan pa. Ay, naku na. Pagdating nila, Espanyol na sila. Spanish bread na sila. Hello, Moven Bjarne. Hello, Morgan. Good morning. Pask. Pinainit niyo naman po ang aircon nito. Ayan ang aming Eskiripek-pek. Yes. Meron po kasi post na nilagay po yung pot holder po sa ulam. Nung paubos na po, tsaka lang po nakita sa nilaga. Ganon? Grabe naman. Pwede palang pansahog yun. Pangsahog sa mga karne. Ay, nako. Oh, hindi napapagod yung alaga mo. Oh, may katabi kang duwende dyan. Okay. Sí, señor, señorita. Muchas gracias. Mi amigas y amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Good morning, Moven Bjarnes. Ayan. So, mamimiss namin kayo ng 4 days. Hindi namin kayo makikita. Hindi nyo kami makikita. Hindi namin kayo makaka-chika-chika. Pero, pwede naman sa Facebook. Kita-kita tayo doon. Ayan. Eskiripek-pek. Okay. Sabi ni Matthew, sino daw yung sumasayaw sa gitna nyo? Ha? Yan? Sabi mo, twin brother ni Papsi. Alaga ni Mamsi yan. I saw Sister Joyce nakikipagtongits kay Santa Claus. I see it. Sabi ni Pastor Sammy. I see it. I saw Mommy kissing Santa Claus and I'm gonna tell my dad. Ginagaya niya. Sige nga. Kaya mo yan. Twin brother yan ni Papsi. Uy. Lit no? Oh, di ba? Ay, sumayo. Hindi siya napapagod, ano? Oh, galing niya talaga sumayo. Pauwi mo na kaya yan. Ayan. Miyerkules ba ngayon o Martes lang? Tuesday lang. Tuesday lang. Mamadali, may Oh, lakad. may lakad, meron. Maglakad ka ako, magkukotse ako. Aha. Parang yung kinain ko, parang hindi ko nanguya. Nandito siya. Grabe. Muna tayo. Ay, station na din na. Sana umulan dito. Namimiss ko ang ulan. Hirang-hirang. This is iRadio
servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po live na napro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ito po ang inyong Tia Deli. Hindi nyo kilala si Tia Deli. Kilala ni Kaambo yan. Yan. Madalas niyang pinakikinggan. Yan. Alright. Kung dito ko po ilalagay sa mas malaki. Ayan. Kuya Ramon, nakikita niyo po. Yes. Mas malaki ano po. Mhm. Ayan. Praise the Lord. So, ang ating pong pag-aaral, kaya lang, hindi ko po makikita yung aking, saan ako lilipat. Ayan. Right. Balik ko na lang po sa dati. Pumakita yung aking ituturo. So, praise the Lord mga kapatid. Ang ating pong pag-aaral ay pinamagitan po nating be optimistic and be hopeful. Ang ating pong pinaka-study verse ay matatagpuan po natin dito po sa aklat po ni Isaiah chapter 40 verse 31. Mga kapatid, salamat po sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng panibagong araw. Araw po ng Miyerkules po sa atin na tayo po'y umaasa na maharap natin yung mundo na puno ng hamon. Di po ba? Pero kailangan meron po tayong karunungan na mula sa Panginoon at lakas na hinihingi natin kay Lord. Kailangan po natin ng higit pa sa positibong pag-iisip upang mabuhay tayo sa mundong ito na ating pong ginagalawan. Hindi po pwede na isa kang Kristiyano pero negatibo ka. Kailangan optimistic ka. So pag-aaralan natin ano ba yung pagiging optimistic. Kasi mga kapatid, kapag negatibo ka, walang mangyayari sa buhay. Katulad po ng isa ko pong kapatiran, Kristiyano na siya, very negative po yung kanyang pag-iisip. Nung isang araw po, nung isang linggo, sabi nung anak niya sa akin, Kuya Sam, si daddy nga po, kausapin niyo po. Bakit? Ano nangyari? Kasi po sumasakit lang po ang tiyan eh. Sabi daw po may cancer na siya sa bituka. Ano ba yun? Sabi pambira, sumasakit lang tiyan, cancer agad sa bituka. Napaka-negatibo naman ng tatay mo. So nung makita ko, halika nga rito brother, kumuha ako ng dyaryo, kinutungan ko siya.
Toyoyoyoy. Huwag ka akong ganyan. Pabira ka, sumasakit lang tiyan mo. Iniisip mo agad, may cancer ka na sa bituka. Magpa-check up ka kung sumasakit. Eh di nagpa-check up. Wala, kinabagan lang daw. Nako, praise the Lord. So we need hope, mga kapatid. Kailangan natin ng pag-asa. Huwag tayong laging nagiging negatibo. Sino po sa atin o sino po yung may mga kaisipan pa na puro negatibo? Minsan dumarating yan sa isip natin. Yun nga yung pag malaki yung problema mo, nandyan kasi yung kalaban eh. Binubulungan tayo. Kaya kailangan talaga meron tayong word ng Panginoon na ito yung panlaban natin para yung mga negatibong pag-iisip ay ma-rebuke natin. Amen? Hindi lang tayo dapat maging optimistiko, mga kapatid, kundi maging puno tayo ng pag-asa. Amen po ba, mga kapatid? Dito po tayo sa slide natin. Slide number 2. Ayan. What is optimism? Ayan. Ang sabi po dyan, mga kapatid, praise God. Oops, nawala. What is optimism? Ang optimism po, nakikita niyo po ba, Kuya Ramon, sa aking ano? Yes. Yes, ayan. Amen. So, babasahin ko po. Ano ba ang optimism or optimistic? Mga kapatid, ang optimism is positive thinking. Positibo ang pag-iisip. Optimistic is yung hindi ka madaling masiraan ng loob. Ikaw ay palaasa sa mabuti. At yung hope naman is passionate trusting. Pag sinabing passionate trusting, masigasig at mapagtiwala. Kanino? Kay Lord. Ang optimism po, mga kapatid, is psychological. It is based on the way we think. Ang hope naman is theological. It is based on who God is and His relationship with us. Dahil sa ating kaugnayan kay Jesus, marami po tayong dahilan para magtiwala po ng lubos at umasa na meron tayong magandang tatanawing bukas. Naisip niyo po ba yun, mga kapatid? Yung tinatanaw natin yung bukas, ibig sabihin, hindi lang yung future natin dito sa mundo yung tatanawin natin. Hindi lang po yung future natin dito yung paghahandaan natin, kundi yung future natin pag nawala tayo sa mundo. Saan tayo pupunta? Di po ba? Kailangan natin paghandaan yun. Dito pa lang sa mundo. Para pagka nandoon na tayo, di ba? Ang sarap-sarap. Magkakasama tayo sa piling ng Panginoon. Kaya maraming tao, nakapokus lang sila sa future dito sa mundo. Pero papaano yung future mo pag nawala ka na dito sa mundo, kapatid? Amen po ba? Slide number 3 na tayo. Ang sabi po rito, ayan, mapabasa ko po ulit kay Ma'am C. Ma'am C, pwede po bang pakibasa Isaiah 40 verse 31, English and Tagalog version? Okay. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Sa Tagalog, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Amen. Ang Diyos po ang nagpala po sa mga talatang ito na ating pong binasa. Pwede po nating ibigay ang malakas na palakpak kay Lord. Mga kapatid, sinasabi po rito, but those who hope in the Lord will renew their strength. Yung palaasa po sa Diyos, mga kapatid, tandaan nyo, hindi manghihina yan. Masigla parate, no? Lumalakas palagi. Sabi nga doon sa pinupuntahan ko na therapy sa Nugabes, ngayon po hindi na po ako nakakapunta kasi nga tapos na yung card ko, 3 months lang ang aking pagti-therapy doon. Kailangan ko pong may ma-invite. So wala pa ako na-invite. Sabi nga doon, kapag ka daw ang isang tao laging matamlay, laging negatibo, yun daw yung madaling kuhanin ni Lord, hindi na nagtatagal. Pero yung taong positibo at laging masigla sa buhay, kahit may problema, pero nananalig kay Lord, iyon daw yung matagal pang kukunin ng Panginoon. Ibig sabihin, matagal pa tayong mamamalagi dito sa lupa. Amen. Kasi bakit? Gusto ng Diyos, mabuhay ka pa rito dahil nakikita ka niya, punong-puno ka ng pag-asa. Sa 1 Peter chapter 1, mga kapatid, ay meron tayong pag-aaralan dito na 5 reasons that we can have hope. Yan. In slide number 4, praise God.
Sabi po rito in 1 Peter 1:3. Yan, kung nakikita nyo po dyan, 5 dahilan kung bakit tayo'y may pag-asa sa pamamagitan ni Kristo na makikita nga dyan. Babasahin po natin. Babasahin ko po. Ang sabi po dyan, titingnan ko lang, ayan. Ang sabi po dyan mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Amen. So the 5 reasons we can have hope through Jesus Christ. Isa-isahin po natin mga kapatid. Slide number 5. Ayan. The 5 reasons that we can have hope through Jesus Christ. Number 1, mga kapatid, meron tayong buhay na pag-asa dahil pinili tayo ng Diyos, no? Kay Kristo bago pa natin siya pinili. 'Di ba sabi sa book of John chapter 15 verse 16, sabi ni Jesus, "You did not choose me, but I chose you." So pinili niya na tayo mga kapatid. Magpasalamat tayo kasi nandito na tayo kay Lord na tayo. Kasama natin ang Panginoon kaya pinili niya na tayo, 'di ba? Sino ba yung mga pinili niya sa karakter? Pag binasa natin ang Bible, ang dami-dami. Mula pa lang sa umpisa ng Genesis, 'di ba? Si Abraham, si Moses, si Noah, si Daniel, si Joseph, si David at marami pang iba. Biruin niyo mga kapatid, pinili sila. Pinili din tayo. At ibig sabihin, magkakasama tayo pagdating doon sa langit. Amen? Number 2 na tayo, mga reasons we can have hope through Christ. Slide number 6. Ang sabi po rito, ayan. Praise the Lord. Meron tayong buhay na pag-asa dahil laging tayo pinakikitunguhan ng Diyos na may pag-ibig at biyaya. Ang pakikitungo po sa atin ng Diyos ay naroroon palagi na ipinadarama niya sa atin yung pag-ibig niya. Sa umaga pa lang, di po ba? Ginising ka na ng Lord. Daman-dama mo na dapat yung pag-ibig niya. Di ba sabi sa Lamentation 3:22 to 23, the steadfast love of the Lord never ceases. Di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, sabi ng Lord, no? Sabi ng sumulat ng Lamentation, new every morning, great is thy faithfulness. Di ba? Kaya ang sarap pagka ikaw ay nagising sa umaga pa lang, damhin mo na yung pag-ibig ng Panginoon na ipinadarama niya sa atin. May pag-asa tayo. Amen? Sa number 3 na tayo, slide 7. Ayan. Mga kapatid, 5 reasons we can have hope through Jesus Christ. Number 3, meron tayong buhay na pag-asa dahil sa Diyos. Meron tayong walang hanggang kaligtasan. Nakita niyo yun? Noon, Kuya Ramon, pagka may problema ako, nung hindi pa ako may kilala kay Lord, talagang madali akong mawala ng pag-asa. Dinadaan ko sa mga alternatibong bagay na pwede akong malibang. Magiinom ako ng alak, tatawagan ko yung mga tropa ko, magsusugal kami. Nung panahon po na yon, nung wala pa akong pananampalataya kay Lord. Pero salamat po sa Diyos, dahil nakilala ko siya, niligtas niya na ako, hindi lang po ako nagkaroon ng pag-asa, kundi nagkaroon pa ako at tayong lahat ng kaligtasan. At yun ay makakamta natin pagdating natin doon kay Lord. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 4, paragraph A, sabi niya dito, habang may buhay ang tao, may pag-asa. Di po ba? Kaya habang humihinga tayo, may pag-asa tayo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kanina po, Kuya Ramon, Ate Karim, bago ko po tapusin at nilay-nilayin itong aking ibabahagi na salita ng Lord ngayong umaga sa iRadio. Ako po yung lumabas muli dito dahil alas 9 na, aabutan na ako ng mainit na araw kasi pag naglalakad ako, mga 7 hanggang 8, ganyan. 30 minutes, mga ganon. Paglabas ko, init. Sabi sa akin ni Iska, mainit na, baka mas maano pa naman yan. Hindi. So, pray ako kay Lord. Alam ko may pag-asa ako. Sabi ko, Lord, ikaw ang aking pag-asa. Alam ko hindi mo ko pababayaan. At itong ginagawa kong self-exercise, Lord, alam ko,
pagkakalob mo sa akin na ako po'y makakalakad muli. Yun. So, hindi ako nawawala ng pag-asa, mga kapatid. Tayong lahat, huwag po tayong mawawala ng pag-asa dahil meron tayong Diyos na mas malaki kesa sa problema. Next slide po tayo, number 4 na tayo, mga kapatid. Mayroon tayong buhay na pag-asa dahil iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Nasa pag-iingat po tayo ng Diyos basta nananatili tayo sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Isa po sa pangako ng Panginoon na lagi ko pong kiniklaim in the name of Jesus, yung Deuteronomy chapter 3 verse 18, sabi ng Panginoon doon, hindi ko kayo iwanan ni pababayaan man. Amen! Glory to the Lord. Slide 9 na po tayo. Number 5. The 5 reasons, the reasons we can have hope through Jesus Christ. Number 5, meron tayong buhay na pag-asa dahil inihahanda tayo ng Diyos na makapiling siya magpakailanman. Glory to the Lord. Kaya sa buhay natin po, mga kapatid, na punong-puno ng pakikibaka, no? Paghahanda sa atin ito ng Diyos para pag nalampasan natin lahat ng mga problemang na-encounter natin, pero nanatili tayo sa Diyos, tandaan nyo, ang pangako ng Panginoon ay makakamta natin. Manatili tayo sa Kanya kahit dumadaan tayo sa matitinding kapagsubukan sa buhay. In Matthew 24:13, anong sabi ni Lord dito? But the one who stands firm to the end will be saved. Ang mananatiling tapat sa Kanya hanggang wakas ay maliligtas. Kaya hindi tayo dapat maputol, hindi tayo dapat huminto, o hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Inihahanda niya yung ating pagkatao, mga kapatid. Yung buo nating pagkatao, yung katawan natin, yung kaluluwa, yung espiritu natin. Ginagamit niya po ang lahat ng mga bagay, yung pangyayari, yung trials, yung crisis, problems, blessings, pains, happy and sad moments at iba pa. Ginagamit niyang lahat ng yan, mga kapatid, upang tayo po'y mas lalong tumibay at malampasan natin ang mga kapagsubukan na ito. Remember, si Job, yun na lang po yung maging inspirasyon natin. Napakatindi po ng pinagdaanan ng lingkod ng Panginoon na si Job. Ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 28, dito na po tayo sa slide 10. Ayan, Ma'am C, pwede bang pakibasa niyo po ulit? Tagalog, English and Tagalog, Romans 8:28. Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who has been called according to His purpose. Amen. Sa Tagalog naman po, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa na ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Glory to God. Kita nyo, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. No? Praise the Lord. Once na maunawaan natin ang mga ito, mga kapatid, nagsisimulang magkaroon ng kahulugan ng buhay natin. No? Dahil nagkakaroon na tayo ng malawak na pananaw at pangunawa. Hindi na natin tinatanong ng may pagtataka at pag-aalinlangan ng Panginoon na, Lord, why is this happening? Bakit ganun, Lord? Ako, naging tanong ko yan pero naliwanagan ako sa biyaya at habag ng Lord. Ngayon, alam na natin ang dahilan, mga kapatid. Kaya natin nararanasan yung iba't ibang kapagsubukan dito sa mundo. Inihahanda tayo ng Panginoon para sa ating eternity. Amen po ba? Kaya may forever. Kaya lang dito sa mundo, kailangan maging matatag tayo, mga kapatid. Huwag po tayong susuko sa mga problemang pinagdadaanan natin. Bagkus, manatili tayo nananampalataya kay Jesus. Amen? Dahil ito yung paghahanda sa atin ng Lord para magkakasama tayo doon sa eternity. Kaya ang sabi dito sa Bible na sinulat ni Peter sa mga believers ni Jesus, slide 11 na po tayo. Ayan. Ang sabi po diyan, ayan, Ma'am C, pwede po bang pakibasa niyo po ulit? Yeah, para mas maganda, Okay, mas malinaw. 1 Peter 1:6-7. Yes. So be truly glad. There is a wonderful joy ahead, even though we must endure many trials for a little while. These trials will show you that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold,
So when your faith remains strong through many trials, it will bring you all much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Amen. Praise the Lord. Nakita niyo yun, di ba? In second slide natin, ito kung babasa po sa Tagalog. Ang sabi po rito, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang sabi sa 7, ang ginto bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Mga kapatid, ang mga verses dito ay nagpapahayag ng ilang katotohanan about our life's problems. Tugunan natin ang mga bagay na ito sa kaisipang ito. Meron po dito akong i-share sa inyo ilang katotohanan about our life's problems. Slide 13 na tayo mga kapatid, hanggang slide 30, 53, sorry, mali po. Hanggang ano lang to, konti lang to, okay, may inip. Ayan. So, ilang katotohanan about our life's problems, mga kapatid. Ayan. Number 1, problems are necessary, no? Hindi abnormal yung may trials and problems. No, hindi natin maiwasan 'yan. Normal po 'yan. Bahagi na ito ng buhay natin dito sa mundo. They are indispensable part of preparing you for heaven. Sila po'y mahalagang bahagi ng paghanda sa atin para tayo po'y makapunta sa langit. Pangalawa, they are diverse. Magkakaiba sila. Trials, problems, they are mixed, assorted, and varied. Para to, Kuya Ramon, Ate Karim, parang sari-sari store. Yung mga trials sa buhay, no? Mararanasan natin ang iba't ibang sukat, hugis, kulay, bigat, uri, at intensity ng mga ito. Kaya mga kapatid, maaaring lahat tayo may pinagdadaanang problema, pero magkakaiba tayo ng bigat, magkakaiba ng intensity. Kaya yung mga kinatatakutan ng mga nanay dito, ano ba yung kinatatakutan natin pag kinsenas katapusan? Di ba nauso si Judith, Mamsi, Papsi? No? Yeah, si Judith. Judith ng wifi, Judith ng kuryente, di ba, ng tubig. Pero ngayon, Mamsi, hindi na si Judith ang katatakutan. Alam niyo kung sino? Si Jonah. Jonah kasi, Jonah ng kuryente. Kaya dalawa na, hindi lang si Judith, pati si Jonah. Jonah ng wifi, lahat na, ng Jew. Kailangan natin talagang paghandaan yan. Amen? Pangatlo, mga kapatid, they are temporary. Temporary lang po ang mga problema, mga kapatid. Hindi yan panghabang panahon. Amen. Amen. Para lang bagyo yan. 1, 2, 3 araw, tapos wala na. They won't last forever. No? Sabi sa verse 6, you must endure many trials for a little while. Pag sinabing a little while, maigsi lang yan. No? Hindi yan panghabang panahon. In 1 Peter 1:6, sabi nga, sa loob ng maikling panahon. Amen. Ngunit ginagamit talaga ng Diyos ang mga pagsubok at problema para sa kanyang mga layunin. But God using those trials and problems for His purposes. Kaya nga doon sinabi sa Romans 8:28 na binasa po ni Mamsi, according to His purpose. Amen! So dito na tayo sa slide number 14, mga kapatid. Ano ang sabi po rito? Praise the Lord. Dito po sa verse 6 and 7, ito ay nagpapahayag ng resulta ng mga trials sa ating buhay. So ang una dyan, mga kapatid, no, marami tayong mga points sa pinag-aaralan. Una, sinusubok nito yung katatagan ng ating faith. Kaya kailangan yung faith natin, imbis na maghina, dapat mas lalong lumalakas, mas lalong nag-grow. Kaya yung mga apostles ni Jesus, nung panahon na sila ay parang hindi nila mapagaling yung bata, etc. Hindi nila magawa yung ginagawa ni Lord. No, anong hiniling po ng mga apostles ni Jesus? Lord, please increase our faith.
Ganon din po tayo mga kapatid. Lagi nating hingin sa Panginoon, Panginoon, please increase my faith. Hindi yung, Lord, please increase my money in the bank. Yan, maraming tao ganyan. Lord, sana dumami pa pera ko sa bangko, etc. So, sinusubok ng Panginoon yung katatagan ng ating pananampalataya. Para daw tong mga muscles sa ating katawan. We build muscles by testing them. The same is also true with our faith. Pangalawa, pinupurify nito yung ating mga motives. Dapat maging malinaw ito sa atin. God is much more interested in our character, in our comfort. Ginagamit niyo yung mga trials para i-refine ang ating character, para ma-develop yung character natin. So, mas nakatingin si Lord sa ugali natin, sa character natin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, mga kapatid, na Kristiyano ka na, pero ang sama pa ng ugali mo. So, hindi ka tunay na Kristiyano pagka ganon. Amen? No? Kristiyano ka na, kung ano-ano pang mga ginagawa mong hindi magaganda. Pangatlo, inihahanda nito tayo para sa ating tatanggaping mga rewards. Yan, pagdating natin doon sa heaven, mga kapatid, hindi lang eternal life yung ating tatanggapin sa Panginoon, kundi meron pa tayong mga rewards base sa ating katapatan ng ating paglilingkod sa Panginoon dito sa mundo. Kaya hindi kayang pantayan ng mga trials at problems na ito ang mga rewards na tatanggapin natin doon sa heaven. Amen? Yes, mga kapatid, for sure, hindi po nakakatuwa yung dumaranas tayo ng mabibigat na pagsubok, katulad po nga ng mga kaibigan ni Papsi, ni Mamsi. Di ba? Hindi po birong pagsubok yan, yung nagkaroon sila ng karamdaman na matindi, katulad ko din. No? Pero may layunin ng Panginoon. At ang maganda roon, nananatili tayo. Hindi tayo nagagalit kay Lord. No? Naalala ko po yung kaibigan po ni Brother Eddie Villanueva. Meron daw po siyang kaibigan sa ibang bansa na mahal na mahal niya yung kanyang anak. Pero dahil nagkaroon ng sakit, ang ginawa po nitong pastor na kaibigan ni Brother Eddie Villanueva ay pinagtatawagan niya lahat ng mga Christians, lahat ng mga churches para ipanalangin yung kanyang anak. Pero ano nangyari? Kinuha pa rin ng Lord yung kanyang anak. Alam niyo po, pastor na to nagdamdam kay Lord. I hate you, sabi nung kaibigan na pastor ni Brother Eddie Villanueva. Bakit ginawa mo sa akin to? Naglilingkod naman ako sa iyo. Pinapanalangin namin na mabuhay yung anak ko, pero kinuha mo pa rin. Di ba? Nakita niyo, pastor na yon. Pero mga kapatid, tandaan niyo, kung ano yung kalooban ng Panginoon, meron siyang magandang layunin kung kaya niya nagawa o nangyari yung ganung bagay. Kami po, nung namatay po yung kapatid ko, that was 2022, na-stroke din po siya, nagkaroon po ng aneurysm, nasa Amerika po siya noon, nakikita lang namin siya sa video. Nung una po, second day sa hospital, first day na itataas niya pa yung kamay niya. And then, pagdating ng ikatlong araw, wala na siyang response. Ang sabi po ng doktor sa amin, yung kapatid niyo po is brain dead na, kaya lang gumagana yung kanyang heartbeat because of the machine. So mag-decide na po kayo. After 5 days, talagang pray pa rin kami ng pray. Umiiyak po kami, lumuluhod po kami sa Diyos. Sapagkat alam niyo po ba, hindi po namin nakita yung kapatid namin for almost 20 years. Hindi siya umuwi. Talagang nandoon lang siya. Kaya lang, kaya hindi daw siya umuwi. Kasi nga hindi daw siya citizen. Baka mahuli siya, hindi na siya makabalik. Kaya, ang hirap po ng dinaanan ng kapatid ko ngayon. Kaya sabi namin sa prayers namin, Lord, bigyan niyo pa ng pagkakataon na makarecover pa yung kapatid kong ito. At makapiling namin siya. Makita niya man yan lang yung bahay na pinagawa niya sa amin kasi siya po yung nagpagawa ng bahay namin dito. 4 na pinto po yun. Siya po talaga ang nag-sacrifice na magpagawa dito. Kaya 4 po kaming magkakapatid dito na nabiyayaan ng bahay at lupa. No? So, I thank the Lord. Kaya lang, yun dahil nangyari na nga, kinuha na ng Lord. So, ba't kami magtatampo kay Lord? Pray kami ng mga kapatid ko, pati yung isang kapatid kong worship leader, hindi tayo dapat magtampo sa Panginoon. Bagkus hingi natin na i-comfort tayo ng Diyos. Maging mas matibay pa tayo. So, mayroon talagang mga tao na kahit sasabihin mong malakas siya, matatag siya, pero pag tinamaan ng problema, biglang bumibigay, biglang nagagalit kay Lord,
biglang tatalikod sa paglilingkod, nawa mga kapatid, huwag pong mangyari sa atin yon. Kaya lagi nating hihingin sa Panginoon, Lord, palakasin mo pa yung aking pananampalataya. Amen? Kaya hinuhubog po tayo, tandaan nyo, hinuhubog po ng Diyos yung ating pagkatao para maging kawangis niya tayo. Amen? Para maging kawangis natin si Kristo. At ihahanda niya tayo para sa mga gantimpala sa hinaharap. Kaya ito yung maliwanag na dahilan kung bakit tayo lubos na umaasa. Ano man ang nangyayari sa buhay natin ngayon, mga kapatid, tandaan nyo, meron tayong buhay na pag-asa. Ang pagsunod at paglilingkod natin sa Diyos, hindi porke, ay nagsiserve na ako kay Lord, sitting pretty ka na lang. No? Akala mo hindi ka natatamaan ng problema. Mali. No? Pag may problema ako noon, Kuya Ramon, alam niyo po, yun nung panahon na ako po ay namumuhay sa sanlibutan, dinadaan ko po talaga sa inom ng alak. No? Yung mga alak na natikman ko noon, talagang sarap na sarap yung lalamunan ko. Tapos minsan, maibsan yung aking problema, pero pagkagising ko, wala lang, masakit na naman ang ulo ko, nadagdagan na naman ang problema ko. Pero salamat sa Diyos, ngayon kumikilala na tayo, kapag ako po'y dumadaan sa mga problema, kahit ano pa problema yan, kahit ngayon nga po no? Ako po'y nag-iisa lang dito, wala si Iska, nag-part-time job po siya. Sabi ko sa kanya, iwanan mo lang ako ng lunch dyan, pagkatapos kong mag-speak sa iRadio, ako nang bahalang kumuha sa rep. Malamig yung pagkain mo. Hindi ba, okay lang. Sanay naman ako sa malamig tsaka sa mainit, no? So, mga kapatid, pag dumadaan ako sa problema ngayon, isa lang ang ginagawa ko. Pray ako kay Lord. Mag-worship ako kay Lord. At nagkakape. Yan. Yan kasi yung kape kasi, medyo yan pampaalis ng konting stress, no? Kaya lang pala, Kuya Ramon, Ate Karim, nagulat ako, natakot ako. Pagka pala nasobrahan ka na sa kape, mga kapatid, ito pala ang magiging tsura natin. Hinay-hinay lang sa kape, mga kapatid. Yan ang magiging itsura ng mga adik sa kape ngayon. Kita nyo, ganda nung pagka nasobrang ka pala sa kape, magiging ganyan na tayo. Pastor Maribig, Cruz, Nanay Lala, yan yung mga mahilig sa kape, yung mga call center agent natin. No? Pastor Kiko. Pastor Kiko. Mahilig din ba sa kape si Pastor Kiko? Kaya hinay-hilang tayo sa mga kape, Pastor Kiko. Nako, pambihira. Maging kamukha tayo ni King Kong. Joke lang yan, joke lang. So praise the Lord, no? Hindi po bed of roses yung mga naglilingkod. Tandaan niyo yun, di bed roses yung ginagawang mga paglilingkod natin. Akala natin akala ng iba, lingkod ng Lord yan, hindi naman mong problema yan. Yun ang akala nyo, no? Pero pag nananatili tayo na tapat sa Panginoon, tandaan nyo, doon sa kanyang kaharian, doon na natin mararanasan yung bed of roses. Amen? Kasi nasa langit ka na. Wala nang lungkot, wala nang stress. Hindi mo naisipin, wala kaming budget, wala kaming pambili ng ulam, wala kaming pambili ng tubig, etc., etc. Wala nang ganoon pagdating natin sa heaven. Wala nang pagluha, wala nang pagtangis, wala nang mga sakit, wala nang iyakan. Yan ang kaharian ng Diyos. Amen? Slide 16 na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Matatapos na po tayo. Ayan. Okay, mga kapatid. Ang tanong, yan. No. Ang sagot, eto na ang tanong. Bakit may pagsubok sa buhay, mga kapatid? Alam niyo po, kada araw may nagpa-flash sa aking wall sa Facebook. Kasi noong pang 2021, nagpo-post na ako ng mga nakikita ko magagandang posting about problems. Nakita ko nag-appear sa Facebook ko yung sagot mensahe ni Doc Willie Ong, no? Tungkol sa sinasabing bakit may pagsubok sa buhay. Yan. Ayon kay Dr. Willie Ong, no? Number 1, ano nakalagay dyan? Para tumawag tayo sa Diyos. Yan. Kaya tayo may problema para tumawag tayo sa Panginoon kasi pag wala ka ng problema, wala na. Sitting pretty ka na lang, di mo na naalala si Lord. Pangalawa, para maisaayos ang buhay natin. Pangatlo, kung dumadaan ka sa hirap at nanatili ka sa Diyos, mas masarap ang iyong tagumpay. Amen po ba? Kaya kapag nakalampas ka sa mga problema pagkatapos ng blessing, di ba ang sarap?
damang-dama mo yung presensya at pagpapala ng Diyos. Pang-apat, sa bawat pagsubok ay may kasama ding biyaya. Pagkatapos po ng trials, problems, kasunod nun, blessing. Tandaan nyo yan. And number 5, eto, ako na yung gumawa ng number 5. Kasi 4 lang yung sinabi ni Doc Willie Ongay about problems. Pang-5, hindi tayo bibigyan ng mga kapagsubukan ng Diyos na hindi natin makakayanan. Biblical po. Sinabi po yan. Pabasa po natin kay Mamsi. Ayan. Slide 17. Mamsi, pakibasa niyo po. Santiago, chapter 1 hanggang 2:4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas, Yes. upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Pagkukulang, nakita niyo yan, di ba? Magalak tayo kapag dumaranas tayo sa pagsubok. Kasi tandaan niyo, kapag wala ka ng pagsubok, kapag wala ka ng problema, yun ang abnormal at hindi mangyayari sa tao yun. Kaya lahat ng anumang mga problema na dumadaan sa atin, isa lang ang solusyon. Si Jesus. Christ is the answer. Naalala ko po, Ma'am C, Papsi, nung nag-aaral po ako sa Bible School. Siyempre, may mga exams kami doon. Ilang beses kami nag-test, nag-exam. Minsan, siyempre, kinakamuti ako. No? Sabi ko, ano ka na isasagot ko rito? May nagsabi sa akin isang pastor, Pastor Sam, pag hindi mo alam ang sagot, lagay mo lang, Christ is the answer. Anong makita ng pastor namin, yung nagbigay ng exam, very good, Sammy, hindi mo alam ang sagot, nilagay mo, Christ is the answer. Pasado pa ako, no? Praise the Lord. Glory to the Lord po, mga kapatid. Amen! So, dito na tayo sa ating conclusion. Ayan, may papakita po ako sa inyong picture. Makikita nyo po yan. Yan, no? Si Nanay Marichu. Saka yung kanyang anak na si Sister Maridet. Yan. Amen. Naalala ko yan. Tinawag ako ni Nanay Marichu. Pastor Sam, pwede bang magpakuha kami sa iyo ng anak ko, si Maridet? Ay, sige po. Pambira. Pag gusto niyo po magpa-autograph, wala akong problema. May dala akong ballpen dito. Niyakap ako ni Nanay Marichu. Marichu. Tapos may binigay sa aking gift si Sister Maridet, yung keychain. Hanggang ngayon buhay yon, yung nail cutter na keychain. Tapos si Nanay Marichu, binigyan niya ako ng emergency light na maliit. Kapag binuksan ko, pag brown out, ang lakas-lakas. Hanggang ngayon yun, nasa akin. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. No? Amen? So, ang conclusion natin, mga kapatid, praise the Lord. Kapatid, nakikita mo bang gumagalaw ang Diyos sa gitna ng iyong mga trials para higit na palakasin ang iyong faith? Siyempre naman. Ang tanong ko po ulit, okay po ba kayo ngayon, mga kapatid? Okay po ba kayo? I hope, mga kapatid, I hope and I pray. I hope and I pray na sa kabila ng mga problema at pagsubok ng ating patuloy na hinaharap, ay lalong tumatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. At kung ang sagot mo dyan, kapatid, amen, purihin mo ang Diyos sa iyong buhay. Manatili ka sa Kanya dahil naghihintay ang reward na inihanda ng Diyos para sa atin, sa iyo, sa ating lahat, doon sa langit. So, mga kapatid, ang title natin, Be Optimistic and Be Hopeful. Sabi po, dito po ako magtatapos, mga kapatid. Sabi po ng isang manunulat. Sabi niya, isip mo'y litong-lito sa mga panahon na nais pong malimot. Bakit ba bumabalakid ang mundo mong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliran ay di mapigilan. Itanong mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Oh, we can make it if we try. Just close your eyes and pray to God. If we are giving, still I take. The world would be a better place. Oh, we can make it. Yeah, we can make it. Yes, Lord. Thank you, Lord. And to God be all the glory. Ito po yung to God be the glory ko, Ma'am C, Papsi. Nakita niyo yan? Anong isang araw yata yun, isang linggo oh. Yung uso ni Kuya Ramon talagang nag-i-stretch siya Kitang-kita mo na, talagang umuusling na yung nasa itaas Pagod-sutan talaga Sikat na sikat yan
Ilan bang piraso yung baraha? Ilan yung Marami yan. Marami yan, Papsi. May naka-reserve ako. Katulad kahapon, may nanguha sa inyo. Nakasave yun. Nakalagay sa iRadionatics. Sinave ko ulit. Hindi ba yung baraha? Ilan yung baraha? Yung cards na... Yung baraha natin, 56 yata yun. 56 ba yan? Oo. May nangongolekta ng ganyan eh. Gagawing baraha yata. Maganda rin, pwede rin yun, no? So, we give glory to the Lord. Baraha Amen. ng uso. Baraha ng uso. Salamat po sa Diyos, sa buhay mo, Kuya Ramon, and Ma'am C, dahil nakaka-bless po kapag nakikita po namin kayong naghaharutan. Joke lang po. So, salamat po sa Panginoon, and to God be all the glory. Praise the Lord po. Amen. Thank you. Yan, Thank you. yan ang buhay natin, ano? Minsan, Yes. minsan natatanong ko sa sarili ko, bakit ba kailangan pang magkaroon ng problema? I mean, talagang it's necessary, talagang it's a must na lahat tayo magkaroon ng problema. Yes. The reason is, para tayo ay magkaroon ng ugnayan o tumawag sa Panginoon, na manalangin tayo sa Kanya. Kasi kung o nga naman, kung wala naman tayong problema, anong gagawin natin? Wala na tayong, di na natin kilala o kailangan ng Diyos, di ba? Lord, Pero ito, sa buhay na walang hanggan, doon sa kaharian ng Panginoon, di lahat nandoon na tayo. Wala na tayong problema. Wala na. Sinabi naman po. Di ba? So kung wala na tayong problema, magpipray pa rin tayo doon, di ba? Doon po, mag-worship tayo kay Lord. Pipray tayo, mag-enjoy na lang tayo. Ganon. Ganon ang activities natin doon eh. Magkakantahan, mananalangin, magpupuri, magpapasalamat sa Diyos. Araw-araw. Kaya itong buhay natin sa mundo, habang nabubuhay tayo, ito yung practice, yung ground zero natin eh, na habang nabubuhay tayo, sanayin na natin ang sarili natin, mag-pray, mag-worship, mag-praising. Kasi pagdating natin sa kaharian ng Panginoon, ito yung gagawin natin. Correct. So why not do it right now? Practice na natin. Pero pagdating natin doon, mahusay na tayo, no? Yes, lahat ng mga sintonado dito, Kuya Ramon, magiging maganda na boses doon. Kasi nagpa-practice na dito eh. No? Yun ang maganda. Tapos syempre yung mga angels doon tatawagan, ikaw soprano ka, ikaw ganito. Di ba? Tapos sila yung nagtuturo ng may mga choir group doon, ano? It's so amazing. If we can imagine kung anong magiging buhay natin sa kaharian ng Panginoon, na wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang gutom, no more pain, no more sorrow, wala nang pagluha, di ba? Wala nang Judith, ano pa yung isa? Wala nang Jonah kasi. Jonah yung babayaran. Jonah yung babayaran, no? Oo, and everything is perfect sa buhay na walang hanggan sa ating kaharian ng Panginoon. So, dito pa lang, ngayon pa lang, dapat nating sanayin. Paghandaan. Pero alam mo, ang problema natin minsan paulit-ulit eh. Siguro, sabi ko, Lord, binigay mo na itong problema na ito. Bakit naulit na naman ito? So, ang sagot yung ano. Nasasanay ka na pag ganoon kasi paulit lang eh. Di ba? I think hindi nasasanay. Paano po? Hindi pa tayo natututo. Hindi pa pwede. Opo, tama. Hindi pa tayo natututo. Pinuhubog pa. Yes, correct po. Alam mo, kamakailan ko na-realize, last night, thank you kay Pastor Kabog, Yes po. Yung kanyang message, it helps me to understand about yung test of life na test of faith natin, Sabi ko, naitanong ko sa sarili ko, bakit nauulit yung mga problema natin? Na nangyari na noon, na panagumpayan natin. And then here we go again, naulit na naman siya. And then tinanong ko sa sarili ko, bakit Lord nauulit na naman uli ito? The answer is kasi hindi ka pa natututo. Yun. That's the reason why. Kung bakit nauulit ulit. Okay, may question dito.
Sige po, for the glory of the Lord. Sabi nga po sa kanta dyan huwag mahihiyang magtanong kung may Bible verse ba nito. Sige po, sino po Okay. nagtanong? Kay Attorney Lala. Yan. La. Sige po, ano pong tanong niya? Sabi niya, how can you avoid being pessimistic when somebody destroyed your image in your workplace through gossip? Many believe kahit hindi naman true, what is the best way to respond? Yeah. Ito yung mga The best way to respond is to keep silence. Huwag po kayong sasagot sa baka anumang bagay na binabato sa inyo, chinichismis kayo. Kasi kapag pinatulan nyo yun, lalo lang lalaki gulo, magkakasala ka rin, baka kung ano pang maibigay mong salita na lumabas sa iyo, o magagalit din si Lord sa ganon, pag ganon. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong kumibo, hayaan yung ako. Isumbong natin sa Panginoon. Kapag meron po tayong na-encounter na ganyang bagay, sabihin mo sa Lord, Lord, touch his heart, Lord. Panginoon, bigyan mo ako ng malakas pang pagtitimpi. Kasi lahat tayo dumaan sa ganyan, Mamsi. Di ba? Sinisiraan ka ng kapitbahay mo, sinichismis ka, tapos i-judge ka. Nung una tayo, ako nga, patola ako dati reactionista ako Mahilig akong magpatol. Pero sa biyaya ng Diyos, habang inaaral mo yung salita ng Lord, habang nakakapakinig ka ng mga salita ng Diyos na ipinapahayag ng pastor, lalo na po dito sa iRadio from Tuesday to Saturday, di ba? Natututunan natin kung ano ang dapat nating gawin kapag ka nakaka-experience tayo ng mga ganyang klaseng sitwasyon. Kinispris ka, may ginawang hindi maganda sa iyo, manahimik ka lang. Amen. The best theology nga daw is to keep silent. Yeah, ang Panginoon ay He keeps silent yung during the time na ginajudge siya ng mga tao, yung panahon na i-crucify na siya. Yes. Diyan galit ang Panginoon, yung blasphemy. Blasphemy, opo. Ano ba Tagalog na blasphemy? Ano ba yung blasphemy? Paninira. Ayun, gano'n. Mga gano'n, Paninira, Ayaw ng Panginoon yung mga gano'n. Kaya kung yung mga kapitbahay natin, ganyan na ugali, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Correct, yes. Sa Vengeance akin ang is paghihiganti. Correct. Ayan. Hayaan mo sila. Naalala ko noon, ako nga po, Kuya Ramon, Ate Karim, may kapitbahay kami, galit na galit sa akin tuwing umaga. Ang dahilan pala, yung aso ko daw, ang ingay. Hindi daw siya makatulog, Visayas, mukhang matapang na babae. Agoy. Laging nagmumura, tapos pinaparinigan ako. Naku, papabarangay kita dyan, no? Tago mo yung aso mo. Di tuwing umaga, ganun siya. Sabi ko, hindi na ako makapagpigil sa una. Gusto ko ng patulan. Sabi ko sa sarili ko, born again Christian ako noon Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Ayoko pong pumatol kasi unang-una babae. Nagmumura ganun sa Iska, hindi na nakatiis. No. Susugurin na ng Iska. Sabi ko, wag mong gawin. Pabayaan mo siya. Pray ako mga kapatid. Alam niyo po, ang ginawa ko po kinabukasan noon, nagluto po ako ng sisig. Ito po, totoo pong nangyari to, Kuya Ramon Nagluto po ako ng sisig, sinarapan ko, naglagay ako sa isang platito na malaki medyo, Nilagyan ko ng itlog, nilagyan ko ng garlic, yung garlic na pinirito, yung slice, and then kumakatok po ako sa kanya. Okay. At eksakto, nandoon silang mag-asawa. Yung asawa niya, senior citizen Okay. Nung nakita ako ng babae na ito na laging nagbumura sa akin, nagulat siya. May dala akong ulam, inabot ko po sa kanya hanggang sa paglabas ko ng pintuan nila, nakangangang ganyan. Alam niyo po, 3:00 po ng hapon, sinuli niyo yung lalagyan. Ang sabi niya sa akin, Sammy, pasensya ka na sa akin Mainitin lang ang ulo ko. Hindi po, wala po yun. Wala pong problema roon. Alam niyo po, tuwing may okasyon sa kanila, ini-invite ako. Wow. So yun sinasabi ng Lord, kasi kung pinatulan ko yun, wala. Lalaki lang ang gulo, magkakabaranggayan pa. Pero I thank the Lord kasi meron tayong Holy Spirit, kinukonvict niya tayo. Sumbong mo sa Lord. Sabihin mo sa Panginoon. Kaya yung pinag-pray ko, bandang uli ba, talagang kakatok sa akin, Sammy, birthday nung apo ko, punta kayo dito ni asawa mo. Sige po, pupunta lang po ko dyan. Pag hindi ako nakapunta, dadalan po kami ng pagkain. Di ba? Amen. So, I thank the Lord. Ganun po yung pwede natin gawin. Sabi, di ba sa Bible, kung ikaw ay ginawa ng di maganda, gawin mo siya ng mabuti. Yeah. Yan yung Kasi sinasabi na pagka binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yan, tinapay. May kasamang peanut butter. Iyo. Joke lang ito. Sama mo pa ng juice.
Juice. Para may pantulak. I hope na nakatulong yung sagot ko kay Nanay Lalala. Lalalala. Alright, so praise God. Wala na pong follow-up question. Wala na question? Nancy. Okay. Wala na. Huwag mahihiyang magtanong kung may Bible verse ba nito. Okay, praise the Lord. Salamat po sa Diyos, mga kapatid, no? Madagdag ko lang, Kuya Ramon, kasi nung isang araw, bago po ako magtapos, pinapanood ko po yung House of Representative hearing. Nakasalang po si De Lima, si Duterte, tsaka si Trillanes. Di nyo ba napansin, yung mga pangalan nila puro numbers? Duterte, De Lima, Trillanes, di ba? Puro mga numbers no? De Lima, Duterte, parang 30. Tapos si Trillanes, trillion, di ba? So naalala ko, mga kapatid, kasi ngayon darating po na naman yung ating election, di ba? Nung araw po, Kuya Ramon, nagpasa din po ako ng COC, naghumabol po ako ng kagawad. Maigsi lang to. Ito po yung experience ko. Nagpasa po ako noon ng COC nga po ba yun? Certificate of Candidacy po. Humabol po ako ng konsehal sa barangay namin. That was 2010. Kasi sabi sa akin, Kuya Sam, humabol ka rito. Kasi ang propaganda ko noon yung sa mga senior citizen. Kasi talagang malalapit po yung loob ko sa mga senior citizen. Katulad kay Nanay Lala Carmina, kay Pastora Maribig. Sabi niya, bastos ka. Kay Mami Irene, kay Sister Lala. Joke lang. Kay Joyce Mendoza. Kay Joyce Mendoza, kay Rachel Bonete, kay Joyce Orpilia. Dinamay na lahat. Hindi pa sila senior So, yun yung aking plataforma. So, iniisip ko, Kuya Ramon, Kristiyano na rin ako noon pinagpe-pray ko kay Lord. Sabi ko, pag humabol ba ako, mananalo kaya ako? Lord, bigyan mo naman ako ng sign. Wala naman akong makitang sign. Naalala ko yung lolo ko. Mga kapatid, wala kayo sa lolo ko. Ang lolo ko, nung nabubuhay, high school pa lang ako, nagtatanong ako, Lo, bakit yung Kapitan del Barrio natin dito hanggang ngayon hindi napapalitan? Sabi ng lolo ko, kasi kakaiba ang apelyido niya, Apo. Alam mo yung apelyido ng Kapitan del Barrio namin? Ang tagal na nungkulan ng apelyido niya, De Jesus. De Jesus. Sabi ko, ba't hindi matalo-talo? Kasi nga, De Jesus sabi sa akin ng apo ko. Ganun po ba? Kasi nga, Jesus So sabi ko, Lo, kung darating po pala ang panahon, pwede akong sumali sa politiko. Pwede kang sumali. Bakit? Kasi apelyido mo, Santos. Mga santo. So sumabak po ako, mga kapatid. Ganun pa rin, yung nanalo sa kapitan, De Jesus pa rin. Iniisip ko ngayon, ang sabi ng lolo ko noon, kapag may lumaban na ang apelyido ay Di Diyos, maaaring manalo yung Di Diyos. Kasi God the Father God the Son. Ang humabol lang na Kapitan del Barrio Del Mundo, De Leon, hindi mananalo yun. Kasi nga De Jesus. Ito na ngayon, sabi ko, baka manalo ako kasi Santos yung apelyido ko Alam niyo nangyari, di po ba 7 yung kinukuha sa konsehal, Kuya Ramon, Ate Karim? Pang-8 ako, sayang. Pang-8 ako, 15 lang yung lamang niya sa akin. So hindi ko hindi para sa akin yung ganoon. Kaya naisip ko lang, sabi ko, minsan kasi sa mga apelyido di ba? Katulad si Pastor Salvador Cabug, habang pinapanood ko siya kahapon, yung aking puso kumakabog. Kabog. Joke lang yun. So yun lang po, mga kapatid. Glory to the Lord. Okay. May mga prayer request tayo. Same as always. Yes po, sige po. Same as always. Opo. So, sama praise the niyo Lord. siyempre si Pastora Ellen. Yes, opo. Nanonood siya Gabi-gabi po. kanina Recovery na siya. Kahit bawal. Recovery na po. Opo. Natanong niyo nga, di ba, kahapon kung anong ginawa ko nung ako po ay ma-stroke. Nag-Facebook po ba ako? Totoo po, nag-Facebook po ako, kaya lang yung mata ko sa kaliwa talagang nahihilo. Kaya tinigil ko po yung Facebook for 3 months. Wala akong Facebook noon, 2016. 3 months ang ginawa ko po noon, Kuya Ramon. Nagbasa ako ng Bible. Kaya natapos ko po yung Bible noon. For 6 months natapos ko po yung Genesis hanggang Revelation.
sa biyaya po ng Lord. Yun po yung ginawa ko. Minsan, pagka nag-iisip ako, yung dati kong ginagawa, na nung ma-stroke ako, hindi ko na magawa. Pero sabi ko, Lord, kahit nangyari sa akin ng ganito, pero salamat, nandito pa rin po yung aking faith sa iyo. Yun. So praise God, palakpakan po natin si Lord. Excuse me po, kaibigan. Mamaya, usap tayo. Ay, joke lang. Okay mga kapatid, tayo po ay muli ibigay po muna natin kay Lord yung malakas na palakpak. Amen. Sa Diyos lamang po ang kapurihan, sa Diyos lamang po ang kapaspalamatan. Sige po, tayo pong lahat ayun po at manalangin. Hallelujah, Jesus. We give you praise, Lord. We give you glory. Panginoon, maraming pong salamat. Muli, Panginoon, sa amin pong natutunan sa mga salita mo na ito, na dapat kami maging optimistic, Lord. Sa buhay po namin na meron kaming pananampalataya, na tulad ng sinabi mo, Lord, huwag kaming bibitiw. Manatili kaming tapat sa iyo. Dahil ang mananatiling tapat sa iyo, Panginoon, ang siyang maliligtas. Kaya, Lord, ang aking pong panalangin para sa aming lahat ng mga lingkod mo, Panginoon, ay manatili kaming sumusunod ng naayon sa iyong kalooban. Mahal na Panginoon, mapagmahal, mapagpatawad. Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan. At hayaan mo po, Lord, na makita po namin yung pinapagawa mo sa amin, yung mabuting layunin na maibibigay po namin ang aming buhay para sa paglilingkod sa iyo. Amen. Panginoong Diyos sa makapangyarihan, dinadalangin ko po yung kapwa kong mga believers, especially Lord sa iRadio. Yes. Palalahanan mo kami. Yung dito sa mundo na aming ginagalawan namin na punong-puno ng mga problema at pagsubok, Lord. Yung kami po'y magkaroon ng katatagan na wala kaming iisipin na meron kaming Diyos na mas malaki kaysa sa problema. Amen. Madama po namin ang iyong presensya, Panginoon, sa kalagitnaan ng aming dinadaanan ng mga kapagsubukan. Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na siyang nagbibigay ng lakas sa amin. Ikaw ang Diyos na walang hanggan ng pagmamahal. Ikaw lamang yon, Panginoong Kristo. Kaya, Lord, in the name of Jesus, Lord, please, Lord, increase our faith, Panginoon. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ama, na tinataas po namin sa iyo, Lord, yung mga patuloy naming ipinapanalangin na mayroon pong mga karamdaman, pinagdadaan ng mga problema, hindi lang sa physical, kundi sa financial, spiritual, and emotional. Dinudulog ko po silang lahat sa iyo, Panginoon. Lord, ang aming pong panalangin para po sa lubos na kagalingan ni Pastora Ellen Gonzalez. Lord, in the name of Jesus, yung complete healing and recovery po ni Pastora Ellen Gonzalez. In Jesus' name. Ganon din, Lord, yung kagalingan lubos po para kay Nanay Karing Pascua, Ate Bernadette Delfin, Sister Odette Perez, Sister Rachel Torres, Pastora hallelujah, si Sister Maria Stella Hamurabo, si Nanay Mami Irene Gabriel Manalo, at yung mga anak po ng mga kananayan dito na nagkaroon po ng karamdaman, Panginoon, yung anak po ni Pastor Kiko, Sister Elaine, yung anak po ni Sister Rejoice Orfilia, even Lord, si Baby Coco, Panginoon. We pray in the name of Jesus na totally na mawala na po yung bukol sa kanyang leeg, Panginoon, in the name of Jesus. You are our great healer, our great Jehovah Rapha, Lord, at wala pong imposible sa iyo. Lahat ng ito, Lord, dinudulog namin sa iyo, Panginoon. At hindi po maigsi, excuse me, ang iyong mga kamay, Lord, upang hindi mo kami maabot, Panginoon. Padaluyin mo, dakilang Diyos, ang spirito ng kagalingan sa aming lahat. Lord, ngayon pa lang, we believe, we receive, we accept in the name of Jesus by faith the answered prayers. In Jesus' name, we claim it by faith, Lord, ang katugunan mo sa mga prayers namin ito. Panginoon, maraming pong salamat at muli po, tinataas ko po sa iyo ang buhay po ni Kuya Ramon at ni Ate Karing Pascua. Lord, more blessings sa kanila, magandang kalusugan, mahabang buhay, Lord, at patuloy na ang programa po ng iRadio ay lumawak pa, hindi lang po sa LA, hindi lang po sa India, kundi sa marami pang lugar na kung saan, Lord, marami pa pong tao ang makakapakinig ng mga salita mo at magkakaroon sila ng tamang relasyon sa iyo through iRadio, Lord. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo po si Kuya Ramon, Ate Karing Pascua, at ang lahat ng mga kapatiran ko rito. Even, Lord, yung lahat ng mga pastors na walang sawang nagpapahayag ng salita mo, Panginoon. Bless them, O Lord Jesus, in Jesus' name. Panginoon, ngayon kita po namin binabalik muli sa iyo ang pinakamataas sa papuri at pagsambat pagluwalhati
Ito po ang sama-sama naming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Glory to the Lord. Kuya Ramon, maraming pong salamat muli sa atin pong mga kapatiran sa iRadio, Mwamwa, Chup Chup. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Na, iba na naman yung tono. Okay. Kuya Ramon, thank you. God bless po. Kaya, Thank you. God bless. Bye-bye. 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 God bless. Pastor Sammy Santos from Jesus is Lord Church. At na-share niya, be optimistic and be hopeful. Yan, yung kanyang topic for today or for tonight. And positive tayo. Alam po ninyo, dumarating talagang problema. Araw-araw. Wala naman taong walang problema eh. Kahit sino may problema. Kahit yung, sabi ko nga, ililibing na nga lang eh. Namomblema pa, paano siya ililibing, ano. So, lahat po tayo dumadanas ng problema. Kung wala tayong problema, then we don't need God anymore. Kasi, wala na tayong kailangan. Hindi na tayo tatawag sa Kanya. But, it happened. Minsan, ginagamit ng Panginoon yung mga problema. Hindi niya ginagamit, inaalaw niya na mangyari ang isang problema is to test our faith. Natanong ko o nabanggit ko kanina nga na bakit ba yung mga problema na pagdaanan na natin, bakit nauulit pa uli? The answer, for so many years, kagabi ko lang naintindihan na ang problema natin ay hindi dahil sa nauulit, dahil hindi pa tayo natututo. That's the reason why, kung bakit nauulit ang mga problema natin. Okay, mamaya, reminder, si Fagonair. Oh. Join na kayo, nood na kayo mamaya. Kaso, 3:00 yata ng madaling araw dito. 3? 3 a.m. eh. Kung ano lang sana yan, kasi kinabukasan walang pasok. At sa Thursday, okay ako. Tatry ko. Si Fagonair. Tatry ko, aawain ko si Pastor Kiko. Yan. 3:00. Oh. Ano oras ba yon? Anong oras diyan? Awayin ko siya mamaya. Oo. Elaine, anong oras mamaya? Bali, gabi pala diyan. Gabi. Yeah, okay. Abangan natin. Try natin, ano? Wala pa siyang sinasabi dito. Yung bukol ni wala na ni Baby God. Coco. Ayan, praise God. Yes. So, yung mga pinagpipray natin, unti-unti. 7 p.m. 7 p.m. daw. 7 p.m. doon. So, backwards ka ng... Hindi ko alam. 7. 7, 6, 5, 4, 3. 3 a.m. nga. 3 a.m. dito. Oh my gulay. Di ba dati nag-guess ka na? Ng 3 a.m. Pupungas-pungas ako. Tingin ko kay Pastor Kiko nun, si Pong Pagong. Ayan. Oy, grabe ka. Magkaawa yan si Kiko Machin tsaka si Pong Pagong. Ayan. Time to go, guys. And, Okay, good sana po night. ay nakapulutan natin ng magandang na-remind tayo na minsan dumarating ang mga problema o madalas dumarating ang mga problema sa buhay natin. The thing is, Para hindi natin makakalimutan ng Diyos. nagpapasalamat ba tayo sa Diyos na kapag may blessing tayo, pag may problema ba tayo, we still also need to praise and thank God. Because nag-share tayo o damay tayo ng kanyang mga paghihirap. You know? Kaya kung bakit minsan dumadanas tayo ng mga pagsubok sa buhay. So, don't be afraid. Huwag tayo matakot. In my situation, I have experienced many times. Huwag tayong susuko na meron tayong mas malaking Diyos na higit pa sa lahat, na hindi tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan. Ayan, mga praise report. Yes. Natanggal na yung malaking bukol, di ba, Elaine? Gano'ng kalaki yun? Kay Pastora Ellen. At wala na rin pong TB si Baby Coco. Clear na siya. Oh. Ayan. Praise Tuberculosis, ibig mo sabihin? Oo, TB. Okay. Yan. Well, Ang praise bukol God. sa
mattress, tanggal na din po. Salamat kay Lord sa safe of. Wow. Oo. Amazing. Thank you, Ayan, Lord. praise God. Ayan, lahat na. Okay. God is good. Time to go, guys. See you tomorrow. Enjoy your lunch. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Tandaan po natin magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon na hindi tayo iwanan, hindi tayo pabayaan. Ano man ang mangyari, ano man ang dinadanas natin problema sa buhay, thank God. Ang iRadio, naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.